Magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Merong napakaswerteng mga tao na nakahukay daw sila ng Cambodian gold bars. Ito yung World War II gold bar na napabalitang ibinao ng mga Hapon ng grupo ni Yamashita dito sa Pilipinas. At ito yung isang Cambodian gold bar nagkahalaga ng 10 million pesos. At sila ngayon sumugod pumunta sa shop, sa tindahan ni Boss Toyo, itong sikat na vlogger na isa ring Pinoy Pawn Stars, at kanilang ibebenta ang gold bar. Ngayon tingnan natin kung totoo o legit ba talaga na mga treasure hunter at totoo bang nahukay ang gintong ito. Well, narito ang video courtesy sa atin ng Boss Toyo channel. Atin muna panoorin bago tayo magbigay ng reaksyon. Ano po ang dala nyo rito sa amin ngayon? Yung ano sir? May sakit po ba kayo? Hindi, para makita yung ano. Ano pong dala nyo? Yung ano sir, gold bar, tsaka yung isang... Gold bar! Wow! Gold bar to, mga milyunan to, boy! Bigat ah. 1 kilo? 3 kilos? 3.4. So ayan oh. May hole na no? Okay. Ito lang, dito tayo kasi nabili. Oh! Oh yeah. So ito mga kababayan, no, Cambodian gold bars, meron pa siyang serial number, ayan no. At looks like not refined gold bar, parang dory gold bar lang siya. Hindi maganda ang pagkagawa. At meron din silang daladala na parang kalasag, na meron ding sumasayaw na itong si Shiva. Si Shiva ay isang diyos yan ng Indian mythology. Yung dancer na sumasayaw na maraming kamay, yun si Shiva. Diyos yun ng Indian mythology. Kaya pwedeng totoo, kaya patuloy tayo sa panonood dito sa bidyong ito courtesy ng Boss Toyo channel. Saan nyo naman nakuha to? Okay po. Nahukay. Ito, ano to? Sa Thailand. Parang brass. Parang sa surplus. Ayun, parang surplus daw eh. Boss Toyo kasi meron na rin mga ano yan, mga eksperyensya sa mga nagbenta ng mga replika lamang kasi Pawn Stars nga, Pinoy Pawn Stars, yung parang sa American Pawn Star. Maraming nagsasanla dyan at nagbibenta ng mga antique at mga souvenirs. Kaya medyo may alam na rin si Boss Toyo konti. Kaya itong parang kalasag ay sabi niya nasa surplus to nabibili. Alright, so patuloy tayo sa tingin sa bidyong ito at malalaman natin mamaya kung legit o authentic ba talaga na Cambodian gold bars itong dala ng ating mga katiyats. Hindi ko sure, pero sige, tatanong natin yan sa expert. Gold bar! Magkano? Ito na. Magkano? Taga saan Ha? ba sila? Narinig ba sila? Taga saan kayo? Pangasinan. Ang layo. Pero magkano asking nyo rito? Hindi pwedeng walang asking. Magkano asking nyo? Range lang. Bigyan lang kayo ng idea. Kasi sabi niya nasa 10 10 million. Kung 24 karat siya, times 3 definitely mga nasa 12 million. Ganun talaga, Labs. So hindi na ngayon na 3,000 per gram eh. Ngayon ay nasa 6,000 per gram na. Kaya kung 1 kilogram yan ay nasa 6 million yan. At kung 3 kilogram ay nasa 9 million. 9 million mahigit. Make that 18 pala dahil 6 na nga. 6,000 per gram na ngayon ang ginto na refined, mga kababayan. Itong panahon siguro na ito na tiningnan ni Boss Toyo ang rate siguro ng gold noong nakaraang 2024 ay nasa
3,000 mahigit ang per gramo. Ngayon ay tumaas kasi. Kaya maswerte talaga ang magkahukay ngayon ng Yamashita Gold dahil sa tumaas na ngayon ang halaga ng ginto. 6,000 per gram na ngayon. So sa isang kilo ay mayroong 6 million. Itong binenta nila ay 3.4 kilos eh. So mayroong 18. So 20 million ito sa ngayon na halaga. Kung totoo, di ba? Kaya kung kayo ay nagpaplano diyan sa mga scammers, nagpaplano kayo na i-scam nyo si Bustoyo, ay hindi nyo yan magawa. Kung marunong kayo ay mas marunong ito si Bustoyo, kaya nga naging milyonaryo yan eh. Marunong yan, smart yan. Napakatalino niyan kahit na ganyan yan. Kaya nga yumaman eh. Kung magdala kayo diyan ng mga pike, ay wag na. Kasi merong mga ano yan, merong mga ekspertong mga kaibigan na tumitingin dyan sa mga binibenta nyo. Okay, so ito, sa tingin ko tong dalawa, ay inutusan lang ito kasi wala silang alam eh. Parang inosente yung mga mukha, parang estudyante pa yata to. Hindi nila alam na kung totoo o hindi ang kanilang dala. Diba? O pwede rin for content lang, pwedeng nagbibideo din sila at nagbibideo din si Bustoyo. Diba? Kasi kung totoong ginto talaga, hindi natin yan ipapakita sa publiko, di ba? Hindi natin ipapalam na meron tayong isang gold bar na Yamashita Treasures kung totoo yan. Bakit ipapakita nyo? Baka masilip pa kayo ng pulis dyan, huliin kayo eh. Alam ng mga pulis na ang Yamashita Treasures ay pag-aarian ng gobyerno. Kaya kukunin yan sa inyo at pwedeng hatian kayo kunti at pwede rin hindi na. Kaya huwag niyong ipakita ang inyong mga ginto sa publiko, mga katiyats. Okay, patuloy tayo dito sa video. Magandang video ito. Atin panoorin at atin nagkilatisin kasama si Bustoyo kung ito ba'y talagang totoong gold bar. Okay, kasi nga yung isang kilo 3.4 eh, yung kay Manong Chavez, magaling yung halaga. So okay, so titingnan natin, ang problema lang dito, madaming nagkalat na fake nito. Madami, sobrang daming Sobra. fake gold bars. So hindi tayo basta-basta mamimili kung hindi natin natetest. Yung mga Cambodian gold bar na yan, mga Sumatra, mga Jaba-Jaba, galing yan dito sa Mindanao eh. Ang gumagawa niyan ay nasa Agusan, ang gumagawa ng mga ganyan. Kaya nakarating na ngayon sa Maynila, ayan no, may inutusan, mga estudyante yata to, walang alam eh. Kung ginto yan, ay hindi na yan dapat ipapakita pa kasi ginto. Ang ginto ay automatic yan eh. Kapag ibenta mo, ay talagang bibilhin kasi ginto. Pero kung hindi ginto, tanso, ay malamang na hindi talaga maimbinda yan. Okay, so ito na. Tatawagin na yata ni Bustoyo yung mga eksperto sa pagtingin nitong dala nitong dalawa. Tawagin natin ng ating expert. So, tawagin natin si Sir ayan Arman, na nga, Sir Angelo Bernardo para magbigay ng kanilang expert opinion regarding dito sa kanilang gold bar. So to, nakita ka na ba nito? Ginto, oo. Marami. Etong Cambodia. Yung ganyang kalaki, dapat ang weight niya around 12.7. Kilos? Yes. Pag gold? Yes. Ilang kilo ba to? Lahat masukat, wala tayong kilo. Duda ko, hindi aabot ng 4 na kilo yan eh. 3 kilos, Kasi ano, ilang nabubuhat kilos? mo ng ganun eh. Nabubuhat mo na yung isang kamay ng... Hindi, sobrang lakas ko lang. Kasi nag-weights ako eh. Huwag nyo, di ba? Ito, nag-gym ka rin, Labs, di ba? Ay, di mabigat siya. Oo, di ba? When it comes to weight, yung 1 kilo, alam mo yung kasing laki Maliit. ng posporo. Maliit. Ganon kalaki ang Yes. kilo. Kaya katulad So, nga sinabi ko yung kay Manong Chap, yung 1 kilo niya. Kung i-assess natin to, na sabi nyo around 4 kilos, yung 1 kilo nito, 2, Siyang lang nugget. 3, marami. Isang nugget. Isang nugget yung 1 kilo eh. Mga ganun siguro. Tapos, yung texture ng gold na usually nakikita ko kapag namimili ko. Actually, ang pinakamalaking nabili ko is around, 1.275 kilos yung nabili ko. Hindi ganyan texture. Ito dinidrill eh. Dinidrill din nila eh. Ayun, so binabarinan na pala. So ito ginamit ito pang scam.
Kasi yung barina, yun ang magsasample na sila, yung gumawa niyan. Binabarina nila yung parte na mayroon silang nilagay na totoong ginto. At yung particles na sumama sa drill bit, yun yung iaasay sa mga pawn shop at sasabihin na totoong ginto. Kaya ito'y remnant yan. Yan na ginto na gold bar ay ginamit na yan sa pag-scam. Siguro ibinigay dito sa dalawa o aksidenteng nakuha nga nila, napulot kung saan-saan. Pero ito'y ginamit na to kasi binarina na eh. So ibig sabihin ay meron nang na-scam sa gold bar na ito. At dito yan sa Agusan yan ang gumagawa ng mga Cambodian gold bars na yan, mga kababayan. Kaya dyan sa Maynila ay wag na kayong magpaluko kapag merong ganyan na lumapit sa inyo na may marka ng mga Cambodian, Sumatran, Javans, mga piki yan. Ang Yamashita gold bars walang marka kasi bagong tunaw yun, tinunaw talaga yun ng mga alahas at ginawang gold bars. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. At kung merong marka na gold bars ay kukunti lang yun. Pero wala rin eh kasi tinunaw din lahat ng emperor eh. Pinatunaw pati yung mga totoong ginto na may mga serial number na nakuha nila sa mga mina katulad sa Cambodian mining, sa Philippine mining. Meron din tayong mga gold bars noon eh. Tinunaw din yun ng mga Hapon at nilagyan nila ng sariling serial number at logo ng emperor. Kaya ang mga gold bars ay walang marka yan na Cambodian, Sumatran, Javans. Wala. Tanging silyo lamang ng emperor at serial number ang nariyan. At hindi ganyang kaliit, malalaki. Pinakamagaan na Japanese gold bar na emperor gold bars ay nasa 15 kilograms ang bawat isa, malalaki. Malalaki yun. Kasi niresize ng emperor, ginawang malalaki, hindi na maliliit. Okay, so sa unang tingin ko pa lang kanina, ay alam ko na napiki, hindi ko lang sinabi. Para naman, panoorin nyo pa tong video na to, mga kababayan. So ito na, isang technique ito maliban sa paglagay ng nitric acid o asido sa gold bar, kapag hindi itim, hindi mag-dark yung color, so ibig sabihin totoong ginto. Kasi ang nitric acid kapag ibuhos yan sa gold bars na totoo ay lalong kumikinang ang gold bar. At kung peke ay parang iitim ito. Kaya ito ang isang paraan ay ang pag-amoy. Ito panoorin natin Siguro sincheck nila yun. Amoy tanso. Ayan, amoy tanso. Amoy tanso. Ang ginto, Meron tayo dyan hindi timbangan. nangangamoy tanso. Malaki. Ayan. Tanso. Yung amoy niya, yung Amoy tanso. definitely, yun din yung isa pala nakalimutan ko sabihin. Amoy po yun. Kahit may drill, sample drill kayo na ginawa dyan na pinukas, amoy Hindi, tanso dati siya. na po siyang ganyan. Ayan, so napansin niyo mga katiyats, hindi na sila gumamit ng nitric acid. Kasi mga eksperto ito sa pagkilatis eh. Sa kulay pa lamang at sa amoy ay alam na nila na hindi authentic ang gold bar. At sa grano sa yung texture, yung sabi kanina. Kaya texture, kinang, yung shiny niya, amoy, bigat ay malalaman na. Kasi dapat kung ganyan kalaki, ay mabigat talaga yan. Kasi nasa 6 na pusporo yan eh. Kung 6 na pusporo, ibig sabihin 6 na kilo yan. Hindi umabot ng 6 eh. Nasa 3.4 kilos lang. So hindi siya totoong gold bar sa bigat pa lamang. Plus amoy, tanso nga, di ba yung coins natin na brass, may amoy siya, di ba? Alam natin na brass eh. Ang ginto, walang amoy. Kahit amoy nyo yung mga singsing nyo na ginto, walang amoy yan. Mga kababayan. Kaya ito, huling-huli, mabuti itong dalawa, hindi ito pinakulong eh. Kaya kayo diyan na ginagawang mole nitong mga sindikato diyan ng Peking Gold Bars, kapag inutusan kayo na magbenta kayo kay Bustoyo or kung saan mang mga pawn shop, ay wag na kayong magbenta niyan kasi piki nga yan. Ang totoong ginto ay hindi pwedeng ipamimigay sa mga tao para ibenta.
mismo ang may-ari na noon ang magbenta, hindi na dadaan pa sa ibang tao. So, ganyan. Pag ginto kasi, lalo na itong mga probinsyano na walang alam, ang ginto kasi hindi nila alam kung paano ikilatis. Kaya nang makita nila na parang ginto nga, ay yung kanilang utak ay nabudol-budol na. So, nabudol-budol, hindi na makapag-isip ng tama. Kaya ayan, pumunta sila kay Bustoyo. Ang pinuntahan ay napaka-wise niyang Bustoyo na yan eh. Streetwise yan na tao. Kaya hindi yan maluluko kasi dating manluluko yan, hindi yan maluluko. Kaya marami kasi ang pumupunta ngayon kay Bustoyo na mga scammer eh. Hindi niyo ma-scam si Bustoyo. Kasi yan ay, kung tanongin niyo yan, scammer din yan noon. Marunong talaga yan. Marunong na tao kaya yung yumaman siya at gumanda ang buhay. Alright, tapusin natin ng video courtesy sa atin ni Bustoyo. Kudo sa'yo, Bustoyo. Job well done sa iyong shop na parang parang American porn stars, di ba? Alright, balik tayo sa kanilang pinag-usapan dito. Yung brightness ng gold wala dun sa bar nyo. Malayo-malayo yung appearance. Okay, so it's a fake gold bar. Alright, pero so ano to, coating? Probably, ganun yan. Mga paper gold, ganun. Hindi naman. Pwedeng tinubog yan eh. Tubog sa ginto din. Okay. So ito, ano to? Ako sa tingin ko parang Ito sa surplus. sulang ito. Oh, di ba? Na pang-decorate sa wood. Alam mo, pangarap ko makabinagad ng walaking gold bar. Para, Gusto ko sila kay pendant eh. tapos ganyan sa'yo. Ha? Di ba ang angas mo? Okay. So maraming salamat, Sir Arman. Alright, so dito lang tayo magtapos. Maraming salamat din kay Bustoyo para sa courtesy video na ito. At least maraming nakakalam kung ano ang Cambodian gold bars at ano ang totoong bigat niyan at ano ang texture at amoy ng totoong ginto. Hanggang sa muli mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.